So, pupunta sila ng palengke para sana mamili po ng mamili paninda. ng paninda. Opo. During that time, allegedly, yung police or yung nakabangga, nakainom. Ay naging problema, after 3 days, nalaman nyo na Opo. pumanaw na rin yung nakabangga. Opo. Anong dahilan? Depressed po ata. Na-depress? Simula po no, hindi na rin po sa amin nakipag yung magulang or yung pamilya. Yung tatay niyo nasa loob pa ng ospital? Opo. Ibig sabihin naka-hostage sa tatay niyo sa ospital dahil hindi nababayaran yung natitirang bill? Opo. Naku po, medyo ginawang kartol ko, maiyak naman ako nito. Lumapit po ako dito para humingi po ng tulong dahil po yung mga magulang ko po ay na-aksidente po nung March 5, alas 3 ng hapon. Papunta po sila ng Kadiwa, papalengke. May bili po sila ng paninda dahil fruit vendor po ang magulang ko. May bumangga po sa kanilang pulis, lasing po yung pulis. Ngayon po, hit and run po sana yung mangyayari. Pero sinubukan pong tumakas nung pulis. Pero dahil po sa tulong ng mga ibang motorista, na ano po nila yung pulis, nahabol po. Tutulong naman po yung pulis, kaso po, nabalitaan po namin na namatay na po yung pulis. Humihingi po kami ng tulong dun sa pamilya nung nakabangga sa magulang ko. Pero hindi na po kasi kami nire-respond. Hindi na po sila nagre-reply sa mga chat namin. Bali po, yung bill po kasi nung hospital, lumalaki po. Yung magulang ko po kasi naputulan po ng paa yung tatay ko. Hanggang ngayon po admitted pa po sa hospital. Then yung mama ko po is nadurog po yung buto. Kaya hindi na po namin alam, Sir Ben, kung kanino po kami lalapit. Kaya nagbabaka sakali po na matulungan niyo po kami sa problema namin. I want you to investigate a problem and see what we can do, put her on camp. Kamusta na yung mga magulang mo ngayon? Yung mama ko po, nakaupo lang po siya, higa. Ganun lang po yung I mean, nasa hospital pa ba sila hanggang ngayon? Yung mama ko po, nakalabas na po after 2 days po. Tapos yung tatay ko po, naka-admit pa po sa hospital sa EYAC. Ang papa mo yung pinaka-napuruhan ba? Siya yung naputulan, no? Anong Opo. paa ang naputol sa kanya? Kaliwa po. Kaliwa. Opo. Dahil talagang, kumbaga, paano Durog. Opo. Durog na po kasi yung buto, tsaka po yung ugat. So, pupunta sila ng palengke para sana Mamili po ng paninda. Opo. But at the same time, during that time, allegedly, yung police or yung nakabangga, nakainom. Opo. Oo, Aminado naman po siya. Kayo ba nagsampa kayo ng Ang usapan po kasi nung ate ko, tsaka po yung police, bali, sasagutin na lang po yung hospital bill, tapos yung pangkain araw-araw. So, hindi na kayo nagkaso. Kumbaga, nagkaroon kayo ng kasunduan, kasulatan. Opo, meron. Permado. Opo. Oo, pero, yun nga, yung naging problema, after 3 days, so from March 5, nangyari yung accident, March 8, nalaman nyo na pumanaw na rin yung nakabangga. Opo. Anong dahilan? Depressed po ata. Na-depress. So, meaning to say, yun na. Opo. O, hindi ko na lang i-mention kasi very sensitive, Opo. pero na-depress. Is it because na yung nangyari na naka-aksidente siya or hindi nyo talaga alam kung bakit humantong sa ganun? Hindi po namin alam talaga. Although may pinost po yung police pero labas na po kami doon. Tapos, ang sabi po kasi sa amin, baka dagdag na rin po yung aksidente. Yun po. Pero siguro, let's see what we can do. On the line ngayon si Attorney Batas Mauricio. Yes, sir. Attorney, meron isang lumapit sa amin dito na anak. Yung magulang niya daw ay na-involve sa isang traffic accident. And yung may kasalanan daw ay isang police na driving under the influence daw. And yung nangyari ay yung mismong nakabangga ay nagpakamatay. Wala na dito sa mundong ito. So, yung pamilya nila ay siguro naghahabol kung paano babayaran yung mga hospital bills. So, attorney, maybe clarify kung anong pwede nila magawa or habulin from the family. Yun po yung gusto ko sabihin, attorney. Opo, maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Okay, pangunahin po dyan, yung pag-iimbestiga, yung mga sasakyang nakabangga ay may insurance. At the very least,
may dapat po yung sasakyan ng pulis na nakabangga, nagpakamatay man siya o hindi. Meron pong third-party liability insurance, itinatakda po yan sa batas. Okay, so, pag nakita po natin may third-party liability insurance, pwede po natin habulin yung insurance company. Yan po yung unang linyada. Pangalawa, pwede rin natin imbestigahan kung yung sasakyan, maliban po sa third-party liability insurance, ibig sabihin ng danyos na maibibigay ng sasakyan sa mga tao na maaksidente ng sasakyan ngayon, yan ang third-party liability insurance. Meron dapat din kasama yan, lalo na kung ginagamit pang araw-araw, yung pong tinatawag nating comprehensive insurance. Ano naman yung comprehensive insurance? Ito po isang uri ng seguro, insurance coverage, kung saan lahat po ng danyos, hindi na lamang yung third-party liability, kundi pati na po yung mga ganyang issue, yung gastos sa hospital, yung pong gastos sa gagamiting saklay, at kung ano-ano pang iba, o di kaya yung ibang naputulan lalagyan po ng plastic o synthetic na pa, yung prosthetics na tinatawag, yan po dapat ang sasagot dyan. Now, kung wala pong anumang uri ng insurance at wala na yung pulis na ating hahabulin, meron pa bang ihahabol yan? Ito po ang sagot ng ipabitag mo ni Ben Tulfo, pinangasiwanig ka, Ginoong Carl Tulfo, at syempre, ng batas. Ang sagot, pwede po nating pananagutin ang mga ari-ari ang naiwanan ng pulis na nagpakamatay. Paanong paraan? Magsasampa po tayo ng kasong sibil, ito lang po yung masakit dyan, kailangan magsampa ng kasong sibil upang hingin sa hukuman ang lahat ng ari-arian ng pulis, hahatakin at gagawing pambayad sa pinsala nito po ang mag-asawang nabangga. Yun po ang kabuuan ng karapatan Ginoong Carl Tulfo. Paano naman, attorney, for example, sino po yung sasampahan dito sa sinasabi niyong sibil? Yung pamilya ba? Or yung pulis, kahit wala na? Hindi po yung pamilya, kundi meron po kasi pagka isang tao namatay under any circumstance, nagpakamatay o namatay sa ano pa mang ibang dahilan, meron po mong naiiwan. Anong tawag doon? Estate of the dead policeman. Yun po ang magiging takbo niyan. Ibig sabihin, hindi po siya basta nawawala. Kung meron din lamang mga ari-ariang naiwanan, yung mga ari-ariang yan, ituturing na bahagi ng estate po yung mga ari-ariang naiwanan ng isang taong namatay na. At yan po ang po pwedeng papanagutin dito po sa daños perjuicios ng nabangga ng pulis at ng kanyang sasakyan. Estate, isang legal fiction, isang pagtatatag ng batas ng isang katayuan ng isang taong namatay na upang kahit siya namatay na, pwede pa rin siyang habulin, partikular sa kanyang mga ari-arian. Ang masaya lang, Ginoong Carl Tulfo at mga nanonood sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, naku po, pulis to wala naman pong natitira. Tamang-tama lang ang sahod. Nagbibigay pa kasi sa magulang, nagbibigay pa kasi sa mga kapatid. Yung mga gano'n, ay pagka po ganyan, end of the line. Anong ibig sabihin ng end of the line? Sorry na lamang po, talagang wala na tayong mapipiga. Kahit nga po sa singkamas, pag pinaga natin, walang lalabas na dugo dyan, tubig na lang. Okay. Well, ate, may gusto ko ba tanungin kay attorney? Kung may gusto ko bang sabihin sa kanya? Attorney, ang tanong ko lang po sana, kung kahit lang po sana pang discharge sa tatay ko. Tapos yung kalahati po, kahit hulug-hulugan na lang po namin. Okay. May PhilHealth ba yung tatay nyo? Meron po, nabawasan na po siya, pero ang laki pa rin po kasi nung bill. Yung tatay nyo nasa loob pa ng ospital? Opo. Naka-admit pa po kasi wala po kami panlabas Ibig sabihin, naka-hostage tatay nyo sa ospital dahil hindi nababayaran yung natitirang bill? Opo. Naku po, medyo hindi naman Carl Tulfo, maiiyak naman ako nito. Grabe naman, bawal po kasi yan actually, Ginoong Carl Tulfo. Saan po ba kayo? Dasma po. Dasmariñas, Cavite po. Aba, yung pong mga dyan, yung mga namumuno sa inyo dyan, mga kung pwede pong lapitan yan. Actually po, wala nang ibang legal remedy, kundi itong ganitong paghingi ng kagandahang loob ng ating mga kababayan. Ginoong Carl Tulfo.
Actually, attorney, nasa kabilang linya din yung Vice Mayor, Rex Mangubat. Kakusapin din namin kung anong pwedeng, any assistance kaya na pwede ibigay dito ni Vice Mayor dito kay ate. Opo. Mas maganda po yung ginawang Carl Tulfo. Sigurado tayo, tutulong sila Vice Mayor Rex Mangubat, si Mayor Barsaga at yung iba pang mga pinuno dyan sa Dasmariñas City. Maraming salamat po, ginawang Carl Tulfo. Sige po, Attorney Batas, maraming salamat po at magandang umaga din po sa inyo. Thank you. Magandang umaga po, Vice Mayor Rex Mangubat. Yes, good morning. Meron pong lumapit sa amin, sir, kung saan yung mga magulang niya ay na-involve sa isang traffic accident. Kung saan ay yung mismong nakabangga or yung police ay namatay na. Ngayon naman, ang gusto lang nila, sir, ay siguro para makalabas ang kanyang tatay sa ospital, pambayad sa hospital bills kasi lumalaki na din daw. If any assistance po ng inyong tanggapan or opisina, it would be a big help, sir. Ano po ang pwede nyo po gawin? If you remember, Carl, di ba, nung una tayo nagkausap, may nilapit ka sa aking solo parent na binubugbog. Pinapunta natin kagad dito sa office the next day. Tinulungan naman natin financially and all. So we will see kung pwede lang, pakisabi mo lang kay, ano pangalan nung bata? Ano po? Francisca. Francisca. If you could ask Francisca na pumunta sa office ko bukas ng mga 11 o'clock, 10 or 11 o'clock, para makausap namin siya, ha? Siyempre, residente ng Dasmariñas yan. Kung gusto niyo po kausapin, Vice Mayor, she's here sa studio. Kung gusto niyo din makausap. Sige, no problem. Francisca, ito si Vice Mayor. Hello po, Vice Mayor. Hello, Francisca. Good morning. Good morning po. Kung lumalapit po kasi kami para humingi po sana ng tulong. Lumapit na po kami sa Office of the Mayor po. Tatawagan na lang daw po. Sabi po. Nakausap sa Mayor. Hindi na, mama. Ganito, si Vice Mayor ay nagsabi naman daw ay tutulong naman. So, mas maganda na mag-focus na lang kayo sa opisina niya. Okay? Kasi gagawa naman siya ng paraan and kilala naman din namin to si Vice Mayor, okay naman siya. Okay? Sige. Oo. May tanong ka ba? Iba kay Vice Mayor? Okay, wala. Sige, Vice Mayor, yun lang naman po ang gusto namin masabi sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtanggap din ng aming tawag. Thank you rin sa mga tulong mo sa ating mga kababayan, ha? Sige po, sir. Kayo din po. Maraming salamat po din sa pag-assist. Maraming salamat po. So, ma'am, okay ka na ba? Ginawa na namin ng paraan. At least ngayon, alam mo na kung ano yung karapatan mo, kung ano magagawa mo. But then again, yung pamilya ay namatayan at pagdating dun sa iba't ibang bagay, kung hindi talaga insurance, it will boil down dun sa ari-arian talaga. Mas maganda na magkaroon na lang kayo ng pag-uusap ng pamilya, but then siguro let's see what we can do sa iba't ibang assistance kung anong agencies yung malapitan natin. Kaya natin din tinawagan yung office ni Vice Mayor. Okay? Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyo may tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag, ibabitag mo.